Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa isang aswang at kung paano natin sila makikilala. Sa mundong ating ginagalawan na nababalot ng misteryo at kababalaghan, maraming tanong sa isip natin ang gusto nating magkaroon ng kasagutan. Isa na nga rito ay ang tungkol sa isang aswang at kung paano natin sila makikilala kapag nasa anyong tao sila. Kaya kung isa ka kapatid sa gustong matuklasan ang hiwaga at pagkakakilanlan ng isang aswang, ay inaanyayahan kita na panuorin ang bidyong ito. Para isa ka rin sa makatuklas sa itinatagong lihim ng isang aswang. Bago tayo magsimula ay talakayin muna natin ang iba't ibang uri ng aswang. Una ay ang tinatawag na bangkilan. Ang mga bangkilan ay uri ng aswang na pinaniniwalaang magagandang dilag mula sa hanay ng kadatuan. Sila ay may kakayanang mag-anyong aso, baboy o iba pa. Ginagawa nila ito upang itago ang kanilang tunay na anyo habang sila ay nasa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Ang pangalawa naman ay ang tinatawag na kiwig. Ito ay malaking itim na aso na nagsusuot sa mga silong ng mga bahay sa kalaliman ng gabi. Pinipili daw nito ang mga bahay kung saan may nakatirang may sakit. At kapag nagkaroon ito ng pagkakataon, ay doon niya isinasagawa ang kanyang malagim na balak. Pangatlo ay ang tinatawag na amalanhig. Ang mga amalanhig na aswang ay mga aswang na hindi nakakalipad. Sila ay bumabangon sa kanilang himlayan upang maghanap ng sariwang laman na kanilang makakain. Sila yung mga aswang na hindi nailipat sa kanilang kapamilya o kamag-anak ang kanilang kapangyarihan bago sila mamatay. Ang pang-apat ay ang asbo. Ang asbo ay ang engkanto o maligno na sumasanib sa katawan ng isang taong namatay. Habang nakahimlay ang katawan ng isang tao, ay sumasanib ang engkanto o maligno sa katawan ng patay upang manirahan at gawing kasangkapan ang katawan ng isang patay sa pagnanais na makatikim ng dugo at laman ng tao. Panglima, wakwak. Ang wakwak ay isang malaking ibon na may matulis na kuko. Ang ibong ito ay tinuturing isang uri ng vampirang naghahanap ng biktima tuwing gabi. Sinasabi rin ng iba na ang wakwak ay isang aswang na pwedeng mag-iba ng anyo. Ang ingay na ginagawa ng pakpak nito ang nagbigay ng pangalang wakwak sa nilalang na ito. Pang-anim na uri ng aswang. Ito ay ang mandurugo. Ito ay ang isang uri ng aswang sa anyo ng magagandang dilag kapag umaga. At kung gabi ay may kakayanang magbago ng anyo upang maging isang ibong mandaragit na may mukha ng isang magandang dilag. Sila ay mga dating kinari o kinara na kalahating diwata at kalahating tao. Mga magagandang nilalang na may pakpak ng ibon sa likuran. Kapag ang kinari ay umibig sa tao, ito ay magsisilbi at magmamahal ng tapat. Ngunit kapag ang pag-ibig ng tao ay hindi dalisay, ang kinari ay magiging aswang na kung tawagin ay mandurugo na isa sa pinakamapanganib na aswang. Yan ang ilan lamang sa iba't ibang katawagan tungkol sa aswang. Ang aswang ay talagang kinakatakutan ng karamihan dahil hindi lang sa nakakatakot ang kanilang itsura, sila pa ay pumapatay, umiinom ng dugo at kumakain ng kapwa-tao. Kaya mas mainam na sila ay ating makilala sa anyong tao upang sila ay ating maiwasan, mapaghandaan ang kanilang paghahasik ng lagim sa sangkatauhan. Lahat ng uri ng aswang na aking nabanggit at hindi ko nabanggit ay ating kilalanin sa pamamagitan ng isang ritual. Kung ang isang tao sa inyong lugar ay iyong pinaghihinalaan na isang aswang, ay kunan mo siya ng isang litrato ng palihim. At sa kabilugan ng buwan magsagawa ka ng isang ritual para malaman mo kung totoong aswang nga ba ang iyong pinaghihinalaan. Sa kabilugan ng buwan maghanda ka ng agwa bendita, palanggana na may malinis na tubig, at isulat mo sa malinis na papel ang orasyong ito. Prikurhang benedictionem isiot iios personalitating cognoscam. Pagkatapos ay sunugin ang orasyon at ang abo ilagay sa tubig. Magdasal ng isang ama namin, isang sumasampalataya at isang luwalhati.
at dahan-dahan na ilubog sa tubig ang litrato ng pinagdududahan mong aswang. Pagkalipas ng 1 minuto kung totoong aswang ang nasa litrato, ay pagbabago ang anyo nito. Kapag nakumpirma mo na aswang nga ang nasa litrato, ay magpabaga ka ng uling at lagyan mo ito ng insenso. Sunugin ang litrato ng aswang. Habang nasusunog ang litrato ay buhusan mo ito ng agwa bendita. Sa kapangyarihan ng Diyos ay malulusaw ang aswang. Sa ganitong kaparaanan ay mapupuksa ang mga aswang sa tulong ng ating Panginoon at sa tulong din ninyo mga kapatid. Samahan lang ng taus-pusong pananampalataya at pagtitiwala kung gagawin ninyo ang ritual na ito. Hanggang dito na lamang ang bidyong ito mga kapatid. Nawa ay may natutunan kayo sa bidyong ito. Maraming salamat po sa panonood.